nagbago yung isip ko eh. Eh kung patayin ko na lang kaya yung tatay mo. At Ikaw. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking munting channel. At dito nga ay natataranta ngayon itong si Doc Carlos Benitez nang siya ay makauwi sa kanilang tahanan at nang makita niya nga ang kotse nitong kanyang anak na si Harry ay siya nga ay nagulat bakit nandoon ang kotse nga nitong si Harry at meron nga siyang nakitang isang sasakyan na biglang umalis at umandar malapit nga doon sa harap ng kanilang tahanan kung kaya't bigla siyang nakapasok sa kanilang bahay at dito nga ay hinanap niya agad ang kanyang asawa na si Lynette at tawag siya ng tawag dito nga ng Lynette ngunit walang Lynette na sumasagot at pumasok nga siya sa kanilang kwarto at doon niya nga nakita na sila daw ay pinasukan o nanakawan ang kanilang bahay at dito siya hindi mapakali at dito naman nga ay narinig nga siya nitong kanyang anak na si Harry kung kaya't gumawa ng ingay itong si Harry para nga marinig niya at malaman nitong si Doc Carlos kung nasaan nga siya at laking gulat niya nang makita niya nga si Harry ay nakagapos at nakatali nga kaya't sabi niya, anak, ano ang nangyari sa iyo? At sinabi nga dito ni Harry ang buong pangyayari na sila daw ay pinasok ng magnanakaw at ang kanyang tita Lynette ay tinangay nila at hindi niya alam kung saan nga nila dadalhin. At dito naman ay nakipagkita na nga itong si Doc RJ kung saan nga ang kanilang tagpuan at kung saan niya nga ilalagay ang pera at dito nga ay kinausap siya nitong si Moira na walang kaalam-alam itong si Doc RJ na si Moira pala ang kanyang kausap. Naku po, at dito nga ay nasabi pa nga ni Moira na baka nga daw pati siya ay madami nga napatayin at nagbago na ang kanyang isip. At dito nga ay nagsama-sama silang lahat at andito nga si Doc Lindon, si Nurse Karen at Nurse Ivan at si Regan kasama din si Dr. Annalyn Santos para suportahan nga itong si Dr. RJ Tanyag at dito nga ay tumawag na sa kanya itong nga si Moira at sinabi kung saan nilagay ang pera at sinabi ngang ilagay sa basurahan na kulay dilaw at dito nga ay laking gulat niya nga at kung ano-ano ang mga sinasabi. Hindi kaya nabosesan ni Doc RJ kung sino ang kanyang kausap pero napapaisip na nga itong si Doc RJ dahil nga sa mga salita nitong si Moira na dahil sinabi nga niya dito na siya ay may gusto dito nga kay Doc RJ at nanglalaki ang mata ni Doc RJ sa mga salitang binibitawan niya dahil nga iniba lamang ni Moira ang boses nang hindi nga siya makilala na siya mismo ang kausap. Pero humanda ka Moira dahil nga andyan si Nurse Ivan na nakakita nga kay Moira na nandoon siya at nagpalit pa nga ito ng damit at pero nakilala ito ni Nurse Ivan at Nurse Karen na yun nga ay si Moira. Katapusan mo na Moira ng iyong pagpapanggap na wala kang kasalanan. Ikaw naman ngayon ang magbabayad at ikaw naman ngayon ang mapapahirapan sa lahat ng iyong mga ginawang paghihirap kay Don Pepe, kay Dr. Annalyn Santos at kay Miss Lynette Santos. At ano kaya ang gagawin nga ni Doc RJ? Once na malaman niya ang katotohanan na ikaw at Zoe ay magkasabuat talaga na puro kasinungalingan ang inyong sinasabi at ano rin kaya ang gagawin ni Doc Carlos once na malaman niya na ikaw ang may pakana sa lahat ng nangyari kay Miss Lynette Santos na kanyang minamahal at kanyang asawa ngayon. And guys, ito po ang ating pakaabangan dito nga sa Abot Kamay na pangarap na kung saan ay napaka-intense ang bawat kaganapan at talagang napaka-exciting at napakagaling talaga ni Direk and Kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang din po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless, and bye-bye!